Ayan po, third batch na po yan ha. Third batch na po ng chartered plane na repatriation po sa ating mga ka-OFW from Middle East. Ngayon, basahin po natin yung mga negatibo na sinasabi nitong mga DDS. Siyempre, no, bitter sila. Bitter po sila. Kapag hindi kumilos ang gobyerno, walang ginagawa. Kapag kumilos naman, may reklamo pa rin. Po, walang humpay po talaga. Wala na ang mga inaambag para makatulong sa ating mga ka-OFW para makauwi. Hilig talaga manggulo. So, ito po, basahin po muna natin, isa-isa, yung sinabi nila. Kasi nga po, meron pong ibibigay ang ating OWA para po doon sa ating mga ka-OFW na gusto mag-umpisa at paunang tulong po sa ating mga gobyerno. Tandaan po natin, miyembro po kasi tayo ng OWA. Sa mga distress OFW, sa mga gusto mag-umpisa ng business, talaga pong tulong yan. Kaya nga po tayo may binabayaran every 2 years. OWA membership. O sabi ng isang animal, tanggapin nyo ang pera, sa inyo naman yan. Pakita lang naman na may ginagawa sila. Gunggong. Napakagunggong mo. Kapag walang ginagawa ang gobyerno, nagrereklamo kayo. Kapag may ginagawa, nagrereklamo pa rin kayo, mga animal. Ang gigigil po talaga ako no? Mas madali, pasensya na po, mas madali kasing bigkasin yung animal, para siyang animals. So, hindi siya masyadong maano sa pandinig. Mas nasasabi ko po. Kasi pag talagang mura siya, hindi ko po kayang bigkasin. Kaya, doon lang tayo sa animal. So, eto pa. Eto pa po sinasabi ng isa, Angelito Trinidad. Sariling pera po, ginamit dyan. Walang ambag ang gobyerno dyan. Taga-picture lang po, para kunyari. Gunggong. Yung iba dyan, sarili nilang bayad yan kasi mga tourist yan. Mga tourist na na-stranded, nakabook na, sumabay po sa mga ire-repatriate. Yung iba dyan, naman dyan, finish contract, na-book na sila, sumabay po dyan sa mga ire-repatriate. Dahil po, wala naman masakyan. Diba? Sasabay na lang sila. Pwede po silang sumabay dyan and then ika-cancel nila yung flight yung ticket nila para maibalik sa kanila yung pera. Yung iba naman po, hindi na nila kinancel. So, sumabay na po sila dyan. Ganun po, huwag kayong tanga pagdating sa booking. Nagpabook na po ang mga yan. Wala lang masakyan na aeroplano, kaya sumabay na lang po ang mga yan. And then, kinancel na po nila yung flight. Chartered flight po yan, hindi po yan commercial flight. So, doon sa mga negatibong komento, F yourself. F yourself na lang po. Mga nanggugulo na lang talaga, no? Mga nanggugulo na lang po talaga. Pag walang ginagawa, nagre-reklamo kayo. Ngayong may ginagawa, nagre-reklamo pa rin kayo. Pera natin yan. Hindi naman sa gobyerno yan. Malamang pera po natin. Kasi nagbabayad tayo ng tax, nagbabayad tayo ng membership, ng OWA membership, meron tayong binabayaran na mga, ano pa ba, yung verification, contract verification, marami po tayong binabayaran. Diyan po talaga kinukuha ng gobyerno. Saan niyo po gustong kunin ng gobyerno yung gagastusin nila sa bulsa nila, sa sahod nila? Diyan po talaga nanggagaling sa pondo. Nililikong po lahat yan, yung mga taxpayers money, yung mga binabayaran natin sa munisipyo, binabayaran natin sa embahada. Lahat po yan, iniipon po yan para po pondo po yan, pondo, pambayad sa utang, pambayad sa mga government officials, at kung saan-saan pa, sa mga tulong, sa mga ayuda, pag may binagyo, nasunog, etc., binaha, paggawa ng tulay, ng mga kalsada, flood control, ano pa ba? Ano pa ba gusto nyong ipaliwanag ko? Baka leche kayo. Nagigigil ako sa katangahan ninyo. Pera natin. Talaga pera po natin yan. Ang tanong, saan naman manggagaling kung di natin pera? Kahit pumunta po kayo sa ibang bansa, saan ba nanggagaling ang pera? From taxpayers money. Yung mga binabayad nila sa mga government fees.
Saan naman gagaling sa tingin nyo? Malamang sa mga mamamayan din. Nung walang ginagawa, nagrereklamo kayo. Walang tulong ang gobyerno, kesyo ganito. Ngayon naman may ginagawa, nagrereklamo pa rin kayo. Nagpapakita ng tao lang, para lang picture-picture. Nasaan ang mga utak ninyo? Nasaan po mga utak ninyo? Ano ba? Meron ba kayong utak? Ang tanong. O nilamon na rin ang pagiging panatiko nyo sa politiko. Hindi na ba kayo talaga uunlad? Hindi na ba uunlad talaga yung mga utak ninyo? Sarado na ba talaga? Hanggang dyan na lang ba kayang abutin ng mga utak nyo? Hanggang dyan na lang ba ang kayang abutin ng mga utak ninyo? Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa sa Pilipinas. Sa totoo lang po, mahina ang pasensya ko sa mga taong bobo o tanga na hindi nag-iisip. Sa totoo lang po, kahit po sa mga staff, kapag napakabagal po ng pick up, napakahina ng comprehension, talagang mahina po ang pasensya ko sa ganyan. Napaka-short po ng pasensya ko. Iisipin nyo, sasabihin nyo, sari-sariling pera. Oo naman, sinasabi naman natin sa video yan eh. And alam naman nila yan. Meron na silang booking, yung mga tourists na yan. At OFW po ang pinag-uusapan natin dito, ha. Hindi naman OFW ang mga tourist na Pilipino. Turista po sila nagpunta dito na stranded. Yung iba naman po finish contract na. Mga nakabook na po talaga yan. Nagmamadali sila siguro umuwi, kaya sumabay na sila doon sa sa marerepatriate. Dahil kaysa nakakancel yung visa, yung kanilang yung flight, cancel dahil nga sa sitwasyon, para ligtas sila, sumabay na po sila sa marerepatriate. So pwede po nilang i-refund yung mga ticket nila. Tapos sasabihin ko, kunwari picture, Diyos Maria Joseph naman. Isinabay na nga po, napakalinaw naman. Ang mga marerepatriate po, yung mga tourist na na-stranded, yung mga canceled, yung mga gustong umuwi na pinayagan ng mga employer, yung mga finish contract, yung mga pinayagan magbakasyon, yan po ang mga marerepatriate basta may kaukulang dokumento. Ay nako, talaga naman. Tapos kapag binigyan ng OWA ng tulong, tanggapin nyo yan, pera ninyo yan. Pakita lang yan para may ginagawa. Pera po talaga natin yun. Ang tanong, saan naman nila kukunin? Sa bulsa nila. From taxpayers money talaga yan. At saka dun sa mga binabayaran natin na government's fee. Government's fee. Yung mga binabayaran natin sa embahada. Pagre-renew ng passport natin. Pagkuha ng passport natin. Contract verification. OWA membership fee. Mga animal. Ang kikitid ng utak ninyo. Tandaan ninyo, lahat ng ginagastos ng gobyerno from taxpayers' money, from government's fee na binabayaran natin. Understood na po yun. Hindi nyo na kailangan sabihin, tanggapin nyo, pera nyo naman yan. Alam na namin yan. Talagang pera natin yan. Saan naman sila kukuha ng pera? Siyempre, doon sa mga binabayaran nating mga government's fee at saka sa mga taxes. Ano bang klaseng utak ito mga tao na ito? Kaya yung mga sumusunod sila sa kanila, yung mga nanonood din sa kanila, nabobobo rin. Nakapaglabas lang ng negatibong opinion, hindi na po nag-iisip.